Kakaiba sa ordinaryong tikoy ang ating gagawin. Ito ay may panlasang kinawiwilihan nating mga Pinoy, ang ube. Magkahalintulad lamang ang mga sangkap at proseso sa paggawa. Panlasa at ang kulay ang naiba, na sa bawat kagat, ang lasa ng ube ang ating lilinamnamin. Nalalapit na ang Pebrero, isa ito sa paghahanda para sa nalalapit na bagong taon ng Incheck. Maaari rin naman na ihandog ito sa Pasko o Bagong Taon. Masarap na panghimagas, merienda o almusal. Kung nais, magbati ng itlog, ilubog ang hiniwang tikoy, prituhin sa mantika. Maaari rin naman gayatin ng pahaba, bilutin sa pangbalot ng lumpia, pagulungi sa mantika, at mayroon ka ng turong tikoy. Kunin na ang mga sangkap gamit sa pagluluto. At simulan na natin gawin ang tikoy na ube, harina, mainit na tubig, asukal na puti, ginadgad na ube, malamig na tubig, panlasang ube, at asin. Lagyan natin ng mainit o kumukulong tubig ang isang malalim na mangkok. Isunod ang asukal na puti. Haluin natin mabuti hanggang sa matunaw ang asukal. Isa itong madaling paraan para sa mabilisang pagtutunaw ng asukal. Matapos mahalo, lagay na rin natin ang panlasang ube. Haluin muli natin ito habang pinalalamig natin ang tinimplahang ube. Pagsasamahin natin ang asin at ang pulbos ng malagkit na harina. Haluin natin itong mabuti hanggang magkasama ng maayos ang dalawang tiyong sangkap. At gumawa tayo ng kanal sa gitna. Ibuhos ang pinalamig na tinimplahang ube sa gitna ng harina. Dahan-dahang haluin habang ibinubuhos ang likido. Panay na paghalo na ang ating gagawin. Halos magkakaparehas lamang ang proseso ng kahit anong panlasa ng tikoy ang gawin. Kulay at lasa lamang ang maiiba pagkaluto. Sisimulan na natin dagdagan ng malamig na tubig. Dahan-dahan at unti-unti habang patuloy nating hinahalo upang hindi mabigla at lumabnaw. Kung sakali namang mabigla ang pagkakalagay ng tubig, magdagdag ng harina hanggang sa makuha ang lapot na kinakailangan. Matapos mahalong mabuti, isunod nating ilagay ang ginadgan na ube. Maaaring gamitin ang halayang ube sa bote sa magkahalintulad na dami ng recipe. Haluin natin mabuti. Kinakailangan walang namumuong sangkap sa ating galapong. At upang makasiguro, pagkatapos mahalo, atin itong salain. Kung pulbos na ube naman ang balak gamitin, ibabad ito sa tubig ng ilang minuto hanggang sa umalsa at magkaitsurang ginadgad na ube. Langisan natin ang hulmahang ating gagamitin. Maaari tayong gumamit ng kahit anong hugis ng hulmahan. Kinakailangan lamang na malangisan itong mabuti dahil medyo madikit ang tikoy kapag bagong luto.
Isalin na natin ito sa ating hulmahan. Ang lapot ng galapong ay naaayon sa nais na kunat ng tikoy. Maaaring mas malapot pa rito ang gawin kong nais. Isasalang na natin ito sa isang pinainit na pasingawan. Takpan ng malinis na tela ang ibabaw upang huwag magtubig. Pasingawan natin ng 45 minuto o hanggang sa humiwalay ang gilid sa hulmahan. Hanguin at hayaang pansamantalang makalamig. Paraanan ng nilangis ng kutsilyo ang gilid upang humiwalay sa pagkakadikit. Ipatong sa plastic at bilutin. Ilagay natin sa refrigerator magdamag bago ihandog. Kung nais, gayatin ito ng pahaba na kasinlaki ng daliri. Pagulungin sa asukal na pula, bilutin sa pambalot ng lumpia at prituhin sa mantika hanggang sa lumutong. Mayroon na tayong turong tikoy.